Dahil today's topic, pwedeng baguhin ang iyong sitwasyon. Kung paano tayo magiging masaya sa buhay. How we can be happy. So, paano tayo magiging masaya? So, maraming naghahangad na sabi nila, pagkaroon lang ako ng bahay na ganito, magiging maligaya na ako. Matuto lang akong magmaneho ng sasakyan, magiging maligaya na ako, magiging kumpleto na ang buhay ko. Magkaroon na ako ng sarili kong sasakyan, magiging maligaya na ako sa buhay ko. At magkaroon lang ako ng ideal man ko or ideal woman ko, magiging maligaya na ako. Okay? Makarating lang ako ng Europe, makarating lang ako ng Amerika, malibot ko lang ang buong Asia, magiging maligaya na ako. May stable job lang ako or may passive income lang ako na 100,000 a month. Masaya na ako. Marami na akong matutulungang tao. Okay? Makatapos lang ako ng pag-aaral. Magiging inhenyero lang ako. Magiging doktor lang ako. Kumpleto na ako. Magiging maligaya na ako sa buhay. Nang makatulong ako sa maraming tao. Well, lahat ng nangyayari sa ating mundo, lahat ng kung anong nakikita natin, anong nararanasan natin, na kung bakit tayo nagkaroon ng buhay na ganito, kung bakit nagkaroon tayo ng karanasan na ganito, ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay nanggaling yan sa ating loob bago ito lumabas sa ating karanasan. Bago ito naranasan natin. Kahit saan ka man naroroon ngayon, kahit sa bundok ka man nakatira, kung gusto mo nang mamuhay sa city, wala akong kamag-anak dun eh. Wala akong trabaho, wala akong sapat na kaalaman. Pero kung gusto mong mamuhay sa isang syudad, use your affirmation in the present tense, meditate it, asking God, believing na ito ay mangyayari sa'yo. One day will become your reality. Because whatever we plant in our subconscious mind is like a garden. Kung anong itinanim natin na seeds, which is our thoughts, ito ay magaganap sa ating buhay. Magaganap ito sa ating buhay, kagaya ng ating nais na mangyari sa ating buhay. Ang sinabi mong gusto mong magkaroon ng ideal man, ideal woman, sabihin mo lang, maniwala ka, idetali mo kung kailan mo ito matatamo. Sa edad kong ganito, gusto kong matamo itong ideal man ko. Tall, dark, and handsome. Professional. Galing sa Europa or galing sa Amerika. Then, if you believe that it will happen to you, walang magagawa ang universe kundi ibigay ang iyong pinapaniwalaan. Ayon sa Biblia, be it done to you as you believe. So kung anong pinapaniwalaan mo, mangyayari ito sa'yo. When God says, ask, and it will be given. Ang pangako doon sa paghingi mo o sa pagdasal mo, it will be given. Believe, and you will receive. So ano ang sumunod doon sa pag-pray mo? Maniwala ka, and it will be done. Maniwala ka, believe, bago mo ito matanggap. So may formula. Para rin tayong kumuha ng ating karir bago tayo magiging ganap na doktor. Kailangan mag-aral tayo. Magdadaan tayo sa proseso. Yan ang formula. Bago tayo magiging ganap na isang dalubhasa sa ating karir na napili, kailangang mag-aral tayo, magsanay tayo bago tayo magiging ganap na eksperto sa ating napiling karera. Walang nagaganap na magic dito. Pwede yun sa healing. If you believe, automatically, it will manifest in your body. Healing. Itong gamot na to is a pain reliever. In 3 minutes, gagaling ako. And that medicine will give you relief, will heal your pain. Sana nawa, elementary ko pa lang nalaman ko na to. Na yung palagi nating iniisip, ay kontrolin natin pag hindi ito tama.
Pero, pag tama ito, let it flow. Dapat, itinuturo na to sa atin sa elementary. Nasabihin natin na kung anong iniisip mo palagi, mangyayari yan sa'yo. So, pag bata pa lang tayo, syempre isipin natin, itong magaganda na. Para magaganda ang mangyayari, magagandang karanasan ang mararanasan natin. Hindi yung puro gulo. Oh. Lalo na, kung ikaw ay namumuhay sa pamilyang magulo. Kung itinuturo sa school ito na dapat hindi mo yan i-absorb sa buhay mo, hindi mo palaging isipin yan, at ito ay mababago, mapapalitan ng happiness ang bahay na puro tensyon. Dapat sa elementary pa lang, tinuturo na sa atin magbasa ng Biblia. Maniwala sa Biblia. Dapat mayroon na tayong mayroon na tayong religion and science, law of attraction. Na ang ating, kung gaano kahalaga ang ating isipan sa ating buhay. Na ito ay magkikreate sa atin ng better future, better life, better experiences and events in our life. Wow! Di ba? So ngayon, kung ano man ang buhay mo ngayon, masalimuot man, kung halimbawa ang buhay mo ngayon ay nagsasuffer ka dahil iniwan ka ng asawa mo, nagsasuffer ka dahil wala kang pera, nagsasuffer ka dahil masakit ang buo mong katawan, o sinabi ng doktor wala ka ng pag-asa, pwede mong baguhin yan. Huwag mong tanggapin ang kamatayan. Choose health. Choose health. Choose life. And whatever you believe, it will become your life. Immediately, healing will fill in your body. Kung gusto mo ng pera, think about money. Money is good. It's not evil. Pag sinabi mong money is evil, lalayo yan sa'yo. Money, galing din yan sa kay God para gamitin natin. Pero pag ginamit natin ito sa masama, magiging evil din ang karanasan mo sa pera. Binigay sa atin lahat ng biyaya para ating pakinabangan. Pero pag ginamit natin sa masama ang kanyang biyaya, ito ay magiging masama din ang resulta sa buhay mo. Ito ay mag-i-invite din ng hindi magandang karanasan sa buhay mo. That's why a lot of people saying, money is evil. No, it's not evil. Don't believe in that. That's negative. Ang pera ay positibo at biyaya ng Diyos na binigay sa atin. Kaya gamitin natin ito ng tama. Dahil pag ginamit natin ito ng tama, nagiging masaya tayo. Magiging dadami ang blessings ni God para sa atin. Dahil we are happy na glorify natin ang source sa kanyang biyayang ibinigay sa atin. We are thankful, we are grateful for His blessings, for His riches, na nai-enjoy natin. Pero pag hindi tayo nai-enjoy, lahat yan lalayo sa atin. Kung hindi tayo thankful, lahat yan lalayo sa atin. Dahil because, wala tayong appreciation, walang value sa atin ang binigay niya. So, kailangan mag-multiply ang binigay niya. We need to be grateful each day sa mga biyaya na ibinibigay niya na nai-enjoy natin dito sa buhay na habang tayo ay nabubuhay. Kung gusto mo ng bahay, at gusto mo ng ideal man, at gusto mo ng kapirahan, at gusto mo ng kotse, you need to think it, you need to imagine it. That's happening already in your life, na nangyayari na ito sa buhay mo. Hindi ka nagsisinungaling na imagine sa sarili mo na mayroon ka na yan. Kung anong hinihiling mo ay nasa iyo na. All you do is i-feel mo na lang. Will one day become your reality na nagdadrive ka ng kotse. Kung ang ini-imagine mo ay nagdadrive ka ng kotse, lagi mong nasa isip na nagdadrive ka ng kotse, one day magdadrive ka ng kotse. Paniniwala sa sarili na kaya mo, na matapang ka, na safe ka. At ito ay mangyayari sa buhay mo dahil naniniwala ka. Kailangan pag nagdasal ka, ini-imagine mo na ito ay mangyayari sa'yo.
without tension, without stress, na dinadasal mo, ito ay mangyayari sa'yo. Huwag mong pagdududahan. Mag-apply ka ng trabaho, sabi mo, bahala na kung matanggap ako o hindi. Kung hindi, hindi para sa akin. Hindi ka matatanggap. Kailangan, pag nag-apply ka ng trabaho, positibo ka. Na ikaw ay pumunta dyan para makuha mo ang trabaho. Imagine mo na andun ka sa table, nakaupo, na nagtatrabaho, nandyan sa company na yun na nagtatrabaho. Dahil pag hindi mo in-imagine sarili mo, bahala na, hindi naman siguro ako matatanggap kasi marami pang mas qualified sa akin. Ay hindi ka matatanggap. Kasi binibigay mo yung power mo sa iba. Kailangang matibay ang iyong paniniwala kahit na maraming mga mas qualified kaysa sa'yo. God loves us. Ayaw niyang mag-sacrifice tayo. Ayaw niyang mahirapan tayo. Kaya sabi niya, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung katotohanan na yun? Ang katotohanan na yun, na ano man ang hinihiling mo ay nasa iyo na. Dahil hindi ito nangyari ang mga karanasan natin sa buhay kung hindi natin ito inisip. Kung hindi natin ito pinaniwalaan. Puro na lang sakit ng loob, puro na lang trouble, puro na lang disappointment, puro na lang failures ang nangyayari sa buhay ko. Why? Because you're still living in the past. Living in the past is negative. Kasi hindi ka makapag-move on to the present. Hindi mababago ang kapalaran mo kasi palagi kang nag-iisip ng nasa past. Paano makapag-create kung yung iniisip mo ay palaging ganun? Paulit-ulit lang na mangyayari sa buhay mo. Hindi magbabago. Kasi hindi mo rin binago ang iyong isipan. Doon ka nakatuon sa past. Hindi na mababago yun. It's already done. Bakit mo pa isipin yun na alam mo namang hindi magbabago yun? Sisihin mo pa ang sarili mo, kasalanan ko kasi ginawa ko to, kasalanan ko kasi ganito, ganyan. Kasi bubo ako, kasi ganito ako. You are insulting the God in you. The creator of your life. Kasi, nananahan siya sa'yo. Tapos sinabi mo na, bobo ako, bakit ko ginawa yun, ang tanga-tanga ko. You are the master of your life. Tandaan mo, ikaw ang gumagawa ng iyong kapalaran. Kung hindi naging maganda ang iyong sitwasyon, kung hindi naging maganda ang iyong buhay, wala kang ibang sisihin kundi ikaw. Kasi ikaw ang hindi nagbago. Kasi ikaw ang nag-isip ng hindi maganda. Ngayon, kung may puot ka sa kapwa, may galit ka, may inis ka, hindi mo mapatawad, is blocking your abundance, your prosperity. Kailangan mag-forgive ka muna bago mag-flow sa'yo ang grasya ng Diyos. Kailangan magpatawad ka muna. Kailangan patawarin mo muna ang sarili mo. Sa pagkimkim mo ng galit dito sa dibdib mo, laban sa kapwa mo. Sa pagkimkim mo ng galit dahil sa nagawa mo ang pagkakamali na yon sa nakaraan. Lahat tayo, my dear friends, nagkakasala. Lahat tayo nagkakasala. Anumang level ng pagkakasala, anumang klaseng pagkakasala, lahat tayo nagkakasala at nakakumit tayo ng mga bagay na hindi natin gusto. Na bakit natin nagawa yun? But it's already done. Kalimutan na natin yun. Ang importante ay ang ngayon. Dahil kung anong iniisip natin ngayon, yun ang magiging kinabukasan natin. Kung anong iniisip natin, yun ang magiging buhay natin sa hinaharap. Kaya ang importante ay ang ngayon kung anong isipin mo. Ang importante ang isipin natin at maramdaman natin ay maganda at makapagpasaya sa atin. Huwag tayong manood ng mga pelikula o ng mga palabas na puro trouble, o puro mga gulo, o puro mga tensyon, o puro mga away, o puro mga debate. O para mga nangyayari sa kapitbahay, mas natutuwa tayong makita silang hindi nagiging okay o hindi nagkakasundo.
Kung ano ang ikinakatuwa natin, gaya ng paulit-ulit kong sasabi, will one day become your life as well. So bakit pa natin pag-aksayan ng panahon na manood ng mga pelikula o mga palabas na hindi nakakapagpaganda sa ating buhay? Try to meditate 10 to 15 minutes a day. Mas mahaba, mas maganda. Dahil nafe-free natin ang ating isipan at nag-create ng panibagong isipan at mag-create ng panibagong karanasan sa ating buhay. So, do your affirmation 3 times a day. Pray continually. Magpasalamat tayo, being grateful. Let go of those bad experiences. Ignore mo, let go, at magiging positibo ka. Ito yung kay Bob Proctor na napakagandang affirmation. I am so happy and grateful now that money comes to me in increasing quantities through multiple sources on a continuous basis. Ito muna ang tanungin mo sa buhay mo na tanong. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Ano ba talaga ang gusto ko sa buhay? So yung tanong na yan, pag nasagot mo yan, halimbawa, I want to be a doctor. Gusto ko maging entrepreneur. So, yung isip mo doon mo i-focus sa kung anong gusto mo. I-workout mo kung ano yun, kung kailangan ng skills para matutunan yun, kailangan i-master mo. Kung halimbawa gusto mo ng fashion design o tingin-tingin ka na sa mga kung anong latest fashion, try to draw it, try to use your imagination, and then focus ka lang every day of your life, and then will one day bigla na lang mag-knock sa iyong door na kung saan ka mag-aral. Tapos after you study, kung anong opportunity ang lalapit na lang sa iyo para mangyari ito sa iyo. But sa umpisa, kailangan tanungin mo ang sarili mo kung ano ang gusto mo. Kailangan masagot mo sa sarili mo kung anong gusto mo. Ngayon, kung hindi mo alam sagutin ang tanong na yan, dahil simple nga lang yan, pero hindi pa natin masagot, dahil minsan marami tayong gusto sa ating isipan at hindi natin mapagtanto kung ano talaga ang gusto natin. So kung hindi natin gusto yan, sabihin mo lang, no? Infinite Spirit, open the way for the divine design of my life to manifest. Let the genius within me now be released. Let me see the clearly plan. So, pag hiningi mo yan sa Infinite Spirit within you, na ipakita sa iyo ang plano na kung ano ba talaga ang gusto mo, bigla na lang yung isipan mo ay magkaroon ng idea at lalabas ito sa iyo, bigla na lang mag-a-appear yan na ito talaga, na ito ang magustuhan mo. Na feel in love ka na ito ang gusto mong gawin. So, yun ang kailangang i-offer mo everyday. Sabihin mo, Infinite Spirit, open the way for the divine design of my life to manifest. Let the genius within me now be released. Let me see the clearly plan. So, magkaroon ngayon ng ideya, ang isipan bigla na lang a-appear ang ideya na gusto mong gawin sa iyong buhay. Sana lahat tayo magkaroon ng kasagutan, ng magandang kasagutan sa tanong na, ano ba talaga ang gusto ko sa buhay? O ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Ngayon, sagutin mo ang tanong ko, ano ang gusto mo sa iyong buhay? Ano talaga ang gusto mong mangyari sa iyong buhay? Ano talaga ang gusto kong mangyari sa aking buhay? Ano talaga ang gusto mong mangyari sa iyong buhay? And then, things will appear. No? Pagka hiniling natin. Then, pag nasagot mo yung tanong na yan, mag-focus ka doon. At mag-focus ka palagi doon sa gusto mo na yun. At yun ay ibibigay sa'yo. Magkaroon ka ng paniniwala sa sarili mo na ito ay mangyayari sa buhay mo. At yan ay magic na mangyayari sa buhay mo. Gagawa ang universe na ipakita sa iyo ang oportunidad, ang chance, ang na makakamit mo ang hinahangad mo. Dahil gusto ni God, mag-pray ka
magalak ka palagi. At magiging thankful ka sa kanyang magical powers na nasa sayo na. If you like this video, please hit the bell icon, the notification bell. At guys, thank you for your support. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Namaste.